Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ang sabi rito ay caution. These Bitcoin whales could sell their BTC stash. Ayan, isa po itong babala kung saan ay yung mga Bitcoin whales na ito or ito po ay mga malalaking investors or financial institutions na may malaking hawak na amount ng Bitcoin. Kung saan ay ayon po rito ay posible pong magbenta sila ng malaking amount ng kanilang Bitcoin holdings. Siyempre sa mga hindi po nakakalam kung pag yan po ang nangyari, kapag mayroon po silang yan or kapag mayroon po may magbebenta ng malaking amount ng Bitcoin ay magdudulot po yan ng selling pressure sa market ni Bitcoin at yan magresulta po yan sa pagbagsak ng kanyang presyo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, sa ating mong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay with over 2.2% of Bitcoin supply held by governments and the Mt. Gox reimbursement still ongoing, the market may face further selling pressure. Kaya ayan, yung hawak daw po ng mga gobyerno na total supply ni Bitcoin ay umaabot po ng higit 2.2% sa total supply ni Bitcoin. Kaya mukhang yan at syempre yung Mt. Gox reimbursement ay patuloy po rin po itong nagaganap. Kaya mukhang ang mga ito ayan, ay siyang posibleng magiging dahilan para makaranas po ng mas matinding selling pressure itong market ni Bitcoin. The crypto market has faced immense selling pressure recently as large Bitcoin holders have sold part of their stash. Ayan na nga, nakakaranas po ng matinding selling pressure si Bitcoin itong mga nakaraang araw kasi marami pong mga holders ang nag-take profit or nagbenta ng kanilang Bitcoin holdings. Ayan, dahil dyan ay nakakaranas ng isang matinding selling pressure itong si Bitcoin at hirap po siyang makaangat dahil dito. From the German government's 50,000 BTC sales to Mt. Gox redistributing over $6 billion worth of Bitcoin to creditors, these notable dumps have impacted the market. Ayan, naka-apekto po talaga ito sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin. Yung nagbenta po ang German government ng 50,000 na BTC. Malaki rin po yan. At maliban po riyan ay yung redistribution ng Mt. Gox na umaabot po ng $6 billion sa mga creditors ni Bitcoin. Kaya ayan, yung pagbebenta na ito ay gaya ng aking sinabi kanina ay nagdudulot po yan ng selling pressure para bumagsak ang presyo ni Bitcoin or ito ay mauuwi lamang sa pagko-consolidate. Or sa madaling salita ay mahirapan po siyang umangat kapag nakakaranas po siya ng matinding selling pressure. Kaya yan, further liquidation is not off the grid yet, as analysis shows fresh sources that could create another round of selling pressure. Ayan, sabi rito ay yung patuloy raw po na liquidation or yung patuloy na bintahan dito kay Bitcoin ay posibleng hindi pa ito natatapos sapagkat meron pang ibang mga sources kung saan ay pwedeng manggagaling yung pagbebenta na ito. Kaya ayan, nandito po yan, possible sources of asset liquidation. Ayan, ito po yung German government. Ayan, at sabi rito, despite the German government's exhaustion, the US, UK, China and Ukraine still have more than 2.2% of Bitcoin supply. Ayan, kapag ang German government ay nakapagbenta na ng malaking yan ang kanilang malaking hawak na Bitcoin ay ito pa po yung ibang mga malalaking bansa na patuloy na may hawak kay Bitcoin. Ang bansang US, UK, China at saka Ukraine. Meron po silang mga 2.2% ng supply ni Bitcoin.
The US government's wallet cradles 203,239 BTC, valued at $12 billion. Kaya yan po ang hawak ng US government na amount ng Bitcoin. Nasa 203,239 BTC. At yan po ay nagkakalaga ng $12 billion. Kaya pag ibebenta po nila yan, ipawagsak po nila yan, napakalaking halaga po yan, ay posible pong magdulot po yan sa presyo ng presyo po ng ni Bitcoin. The Chinese government also holds weighty amount of Bitcoins with its wallet containing 190,000 BTC seized from the Plus token scam in 2019. Yan. Ito naman po ang gobyerno ng China or Chinese government, kung saan ay meron din po silang hawak na malaking amount ng Bitcoin at naglalaman po ito ng 190,000 na BTC. At yan po ay kanilang nagawang kunin mula po sa Plus token scam nitong nakalipas na taong 2019. Ayan, Ukraine and the United Kingdom hold a combined 107,550 BTCs. Ayan naman po ang bansang Ukraine at saka United Kingdom. Kung pagsasamahan po natin, yung kanilang hawak na Bitcoin ay umaabot po ito sa 107,550 BTC. Kaya yan po ulit. Kung magpapatuloy po na magbebentahan ang mga malalaking whales dito kay Bitcoin, ay patuloy po ito na makakaranas si Bitcoin ng mas mababang pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.